Paano kung sabihin ko sa iyo na ang paraan ng karamihan sa mga nakatatandang lalaki na paligayahin ang kanilang sarili ay lalo lang nagpapalala ng sitwasyon, na ang mabilis at nakasanayang kilos na ginagamit mo sa loob ng mga dekada ay maaaring unti-unting nagpapapurol ng iyong pakiramdam, nagpapahina ng iyong mga ereksyon at posibleng nagpapaikli pa ng iyong buhay sexual. Ito ay isang mahirap na katotohanang pakinggan, ngunit ito rin ang maaaring magbago ng lahat kung handa kang makinig. Ako si Dr. Jose C. Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang libu-libong kalalakihan sa kanilang edad at pataas na muling matuklasan ang lakas, kumpiyansa at koneksyon ng walang tableta, walang operasyon at walang kahihiyan. Ang ibabahagi ko sa inyo ay hindi lamang teorya. Ito ay mga napatunayang prinsipyo na tunay na nakapagpabago ng mga buhay. Ito ang katotohanan. Karamihan sa mga lalaking higit sa aanto ay hindi kailanman naturuan kung paano iakma ang kanilang mga pinakapribadong gawain sa mga natural na pagbabago ng kanilang katawan. Dahil diyan napapalampas nila ang ilan sa mga pinakamakapangyarihan kasiyasiya at nakapagpapasiglang sarap na maaari nilang maranasan. Nakikita nyo, may isang kabalintunaan na iilan lamang ang nakakaalam. Habang tumatanda ang iyong katawan, ang iyong kapasidad para sa mas malalim at mas matagalang sarap ay hindi nawawala. Sa katunayan, ito ay lalo pang lumalawak, ngunit kung alam mo lamang kung paano ito mararating. At iyan ang tungkol sa lahat ng ito. Sa mga susunod na minuto, ibubunyag ko ang 7 sikreto sa masturbasyon na hindi na ituro sa mga nakatatandang lalaki, mga pamamaraan na suportado ng agham, hinubog ng tunay na karanasan at partikular na idinisenyo para sa katawan ng isang may edad na lalaki. Sa huli, ipakikilala ko sa inyo ang isang natural na paraan na maaaring ganap na magpabago sa inyong pagiging intimo, sa inyong sirkulasyon, at maging sa pakiramdam ninyo sa inyong sariling katawan. Bago tayo magsimula, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at i-on ang notifications. Sa ganoong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang mahahalagang payong pangkalusugan na angkop sa edad na idinisenyo upang tulungan kayong maging mas malakas, mas may tiwala sa sarili at mas konektado. Kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman, i-type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ko pa mas mapapabuti ang mga kaalamang ito para sa inyo. Sige, simulan na natin sa unang sikreto, isa na ikinagugulat ng halos lahat ng lalaking nakatrabaho ko. Wala itong kinalaman sa mga tableta gamit o mga teknik na nakikita ninyo sa mga magasin. Sa katunayan, nagsisimula ito sa isang bagay na mas simple at higit na mas makapangyarihan ang iyong atensyon. Dahil ang totoo, karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay nagmamadali sa pagpapaligaya sa sarili dahil sa nakasanayan ng hindi namamalayan na ang pagbagal at pagiging ganap na naroroon sa sandali ay maaaring ganap na magbago ng karanasan. Dito nagsisimula ang transformasyon. Unang sikreto,
Ang pagiging mindful ay nagbibigay hiwaga kung maibabalik ko lang ang panahon at masasabi sa bawat nakatatandang lalaki ang isang bagay tungkol sa sarap ito ay ang magdahan-dahan. Totoong magdahan-dahan. Alam ninyo, para sa karamihan sa atin, ang masturbasyon ay isang bagay na natutunan ng palihim. Ito ay mabilis tago at minadali. Naging isang gawi ito na nakatuon sa bilis, hindi sa kasiyahan. Sa loob ng mga dekada, dinala natin ang parehong nagmamadaling padraw na iyon hanggang sa pagtanda. Ngunit ang hindi kailanman nasabi sa atin ay ang katawan na mayroon ka sa edad na 65, 70 o kahit 80 ay hindi bilis ang gusto. Ang gusto nito ay presensya. Ang gusto nito ay kamalayan. Ang gusto nito ay hawakan ng may intensyon. Naaalala ko ang isang pasyente, isang 74 taong gulang na retiradong inhinyero na nagngangalang Roberto. Sinabi niya sa akin na ilang taon na siyang hindi nakakaramdam ng tunay na kasiyahan mula sa pagpapaligaya sa sarili, hindi dahil sa hindi niya sinusubukan, kundi dahil lagi siyang nakakaramdam ng kabiguan. Nang gabayan ko siya sa mindful self-touch, mas mabagal na paghinga, pagbibigay pansin sa mga nakalimutang bahagi ng kanyang katawan, pagtuklas ng walang inaasahan na paluha siya. Hindi ko alam na kaya pa palang makaramdam ng ganito ang katawan ko, sabi niya, at hindi siya nag-iisa. Kapag inilipat mo ang iyong focus mula sa pagiging goal-oriented patungo sa pagiging sensation-oriented, nagbabago ang lahat. Lumalalim ang iyong paghinga. Iba ang nagiging tugon ng iyong katawan at ang mga nerbiyos na dati tahimik ay nagsisimulang magising. Ang mga bahagi na dati mong binabalewala ay nagiging sentro ng init kiliti at maging ng alon ng sarap sa buong katawan. Hindi ito tungkol sa pantasya o pagganap. Ito ay tungkol sa pagkonekta sa iyong sarili, sa iyong enerhiya at sa tahimik na kagalakan na nabubuhay sa ilalim lamang ng balat kapag binibigyan mo ito ng puwang na lumabas. Narito ang agham sa likod nito. Kapag ikaw ay mindful, naglalabas ang iyong katawan ng mas maraming oxytocin at mas kaunting cortisol. Nangangahulugan iyon ng mas malalim na sarap na bawasang stress at mas matagal na magandang pakiramdam. Ginagawa nitong isang karanasan ng pagpapanibago ang dating isang sandali lamang ng pagpapalabas. Kaya kung nagtaka ka man, kung ang iyong pinakamagagandang araw ng sarap ay nasa likuran mo, na gusto kong malaman mo na maaaring nagsisimula pa lamang sila. Ngunit upang marating iyon, kailangan mong maging handang humawak sa ibang paraan, huminga ng mas malalim at hayaang mas maging mahalaga ang paglalakbay kaysa sa patutunguhan. Ngayon, kung nagulat ka diyan, maghintay ka hanggang sa marinig mo kung paano maaaring radikal na baguhin ng oras ng araw na pinipili mong paligayahin ang iyong sarili ang lahat ng iyong nararamdaman. Kung nandito ka pa rin at tumatagos sa iyo ang mga kaalamang ito, sige at i-type ang numerong PAN sa mga komento para malaman kong nakakasunod ka at nakakakuha ng halaga mula rito. Ngayon, magpatuloy tayo at alamin ang ikalawang sikreto. Ikalawang sikreto. Ang tamang oras ay napakahalaga. Isa sa mga pinaka hindi papansing salik sa kasiyahan ng lalaki, lalo na habang tayo ay tumatanda, ay ang tamang oras.
Hindi ang pamamaraan, hindi ang dalas, kundi kung kailan mo ito ginagawa. At sa totoo lang, hindi rin ako laging naniniwala na malaki ang epekto nito noon. Ngunit sa paglipas ng mga taon, matapos makinig sa daan-daang pasyente at pag-aralan ang mga pananaliksik, nakita ko ang isang malinaw na padraum. Ang mga nakatatandang lalaki na inaayon ang kanilang pagpapaligaya sa sarili sa natural na hormonal rhythm ng kanilang katawan ay palaging nag-uulat ng mas matitibay na ereksyon, mas malalim na pakiramdam, at mas emosyonal na kasiyahan. Ang totoo nagbago na ang orasan ng iyong katawan. Noong 20s ka pa, ang antas ng iyong testosterone ay pinakamataas tuwing umaga. Iyon ang dahilan kung bakit karaniwan ang morning wood. Ito ay ang biyolohiya na gumagawa ng trabaho nito. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang hormonal peak na iyon ay nagbabago. Pagsapit mo sa iyong 60s or 70s, ang bagong sweet spot para sa sexual na aktibidad ay madalas sa pagitan ng 10 at dudado. Iyon ang oras na ang iyong testosterone ay nagiging matatag, mas malinaw ang iyong isip at mas magagamit ang iyong enerhiya. Mayroon akong isang pasyente, isang 88 taong gulang na nagngangalang Lito, na nagsabing ang kanyang pansariling oras ay laging sa gabi bago matulog. Ngunit pakiramdam niya ay hindi siya konektado, na parang hindi tumutugon ang kanyang katawan tulad ng dati. Hiniling ko sa kanya na ilipat ang kanyang oras sa bandang umaga sa loob lamang ng 1 linggo. Tumawag siya sa akin makalipas ang 2 araw at sinabing, "Dak, hindi ko na malayan kung gaano katagal naghihintay ang katawan ko, napakinggan ko lang pala siya." Iyon ang susi, ang pakikinig. Dahil ang sarap ay hindi lamang pisikal, ito ay tungkol sa ritmo. Ito ay tungkol sa pagpapakita kapag ang iyong katawan ay pinakahandang tumanggap. At kapag sinimulan mong igalang ang tamang oras na iyon, lahat ay nagsisimulang dumaloy ng mas natural. Ngayon, kung ang tamang oras ay maaaring magdulot ng ganoong kalaking pagkakaiba, isipin mo kung ano ang mangyayari kapag isinama mo ito sa isang kapaligiran na nagpapalakas ng pakiramdam sa halip na pigilan ito. Ang susunod na sikreto ay magbubunyag kung gaano kalaki ang impluwensya ng iyong paligid sa iyong mga pinakaintimong karanasan, at kung paano maaaring magbukas ng mga bagong antas ng sarap ang ilang maliliit na pagbabago. 3 sikreto. Hinuhubog ng iyong kapaligiran ang iyong karanasan. Karamihan sa mga lalaki ay hindi pinag-iisipan ang kanilang kapaligiran pagdating sa sarap. Tayo ay mga nilalang ng gawi sa kwarto sa banyo, marahil sa ilalim ng kumot na nakalak ang pinto para lang makaramdam ng kaunting privacy. Ngunit ang natutunan ko mula sa agham at mula sa pakikinig sa aking mga nakatatandang pasyente ay ang espasyo sa paligid mo ay may mas malalim na epekto sa iyong sexual na karanasan kaysa sa iyong inaasahan, lalo na habang ikaw ay tumatanda. Ang iyong mas batang sarili ay maaaring na-excite sa mabilis na visual cues, isang mabilis na pantasya o kahit isang dagliang alaala. Ngunit habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating mga pattern ng pagka-excite. Ang paghawak
ay nagiging mas makahulugan, ang ginhawa ay nagiging mas mahalaga, at ang pandama sa ating paligid, ang init ng silid na nasa mga 24 hanggang 26 degrees Celsius, ang amoy sa hangin, ang tekstura ng kumot, ay nagsisimulang maging mahalaga sa mga paraang hindi pa nangyari noon. Naaalala ko ang isang lalaki, isang 72 taong gulang na nagngangalang Francisco, na nagsabing ang kanyang sarap ay parang manhid. Hindi sira kundi mapurol lang. Tinanong ko siya kung ano ang kanyang kapaligiran. Nagkibit balikat siya. Malamig na banyo, fluorescent na ilaw, nakalak na pinto. Iminungkahi ko na subukan niya ang isang bagay na iba, isang mainit-init na silid, madilim na ilaw, marahil isang amoy tulad ng sandalwood o vanilla na parehong napatunayang nagpapataas ng pagka-excite ng lalaki. Ilang maliliit na pagbabago lamang. Sa susunod naming pag-uusap, sinabi niya, "Pakiramdam ko sa wakas ay sinabi ng katawan ko na oo. Ang iyong utak ay tumutugon sa mga senyales ng kaligtasan, ng ginhawa, ng kayamanan. At kapag sinusuportahan iyon ng iyong kapaligiran, ang pagka-excite ay nagiging mas madali, mas malalim, at mas nakalulubog. Isipin ito bilang paghahanda ng entablado bago ang pagtatanghal. Karapat-dapat ka sa higit pa sa basta-basta na lang na paggawa ng mga kilos. Karapat-dapat kang mapalibutan ng isang bagay na nag-aanyaya sa iyo sa sandaling iyon. Ngunit narito ang isang bagay na mas makapangyarihan pa. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pamamaraan na ginamit mo sa buong buhay mo ay maaaring aktwal na kumukontra sa paraan na nais ng iyong katawan na hawakan ngayon, na kung ano ang dating nagdudulot ng ginhawa ay ngayon ay pumipigil sa iyo mula sa isang bagay na mas kasiyasiya sa susunod na sikreto. Tutuklasin natin kung paano ito babaguhin. Ika-4 na sikreto, muling tuklasin ang paraan ng paghawak sa iyong sarili. Kung katulad ka ng karamihan sa mga lalaki, ang paraan ng paghawak mo sa iyong sarili ngayon ay marahil hindi gaanong naiiba sa kung paano mo ito ginawa noong 16 ka pa lamang, mabilis, paulit-ulit, at halos nakatuon lamang sa iilang lugar. Hindi ito kasalanan ng sinuman. Ganoon natutunan ng karamihan sa atin, walang gabay, walang usapan, kundi instinct at pagkaapurado lamang. Ngunit narito ang katotohanan. Ang katawan na mayroon ka ngayon ay hindi na pareho sa katawan na mayroon ka noon. Ito ay mas marunong, mas komplikado, at karapat-dapat sa isang pamamaraan na sumasalamin doon. Minsan ay may pasyente ako, isang 96 taong gulang na retiradong bumbero na nagngangalang Tomas, na nagsabi, "Hindi ko alam, Dok, hindi na pareho ang pakiramdam." Hiniling ko sa kanya na ilarawan kung paano siya nagmamasturbate. Ito ay ang parehong lumang hawak, parehong pataas pababang ritmo, laging diretso sa dulo. Ipinakilala ko sa kanya ang ilang pagbabago lamang paggamit ng kanyang hindi dominanteng kamay para mag-iba ang pakiramdam, paggamit ng mas magaan na hawak, paglalagay ng pressure sa frenulum, at pag-eeksperimento sa pagbabago ng ritmo. 1 linggo makalipas, tumawag siya sa akin at sinabing, "Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na ayaw kong matapos."
Ang iyong katawan ay tumutugon sa pagkakaiba-iba tulad ng iyong panlasa. Ang iyong mga nerve endings ay nagsasawa sa paulit-ulit na gawain. Subukang baguhin ang pressure mula sa magaan hanggang sa matatag. Bagalan ang iyong bilis. Subukan ang paikot o spiral na mga haplos sa halip na tuwid. At huwag maliitin ang kapangyarihan ng simpleng pagpapalit ng kamay. Pinasisigla nito ang mga bagong nerve pathways sa iyong utak. Ang mga pamamaraan tulad ng ring method, kung saan iniipon mo ang dugo sa shaft para sa mas matibay na ereksyon, o ang pagpapasigla sa mga pangalawang lugar tulad ng iyong mga hita o perineum, ay maaaring ganap na magbago ng iyong karanasan. At nariyan din ang ritmo, isang larangan na hindi kailanman ginalugad ng karamihan sa mga lalaki. Sa halip na manatiling pare-pareho, payagan ang iyong sarili na bumuo, huminto at magbago. Isipin ito na parang musika. Ang pinakamagagandang himig ay hindi isang nota na paulit-ulit na tinutugtog. Ito ay tumataas at bumababa, lumalakas at humihina. Doon naninirahan ang mas malalim na sarap. Ngayon isipin mo na pagsamahin ang pinong pamamaraan na iyon sa isang ganap na bagong mapa ng mga pleasure zones na maaaring hindi mo pa alam na umiiral. Sa susunod na sikreto, tutuklasin natin ang mga bahagi ng iyong katawan na maaaring magbukas ng mga pakiramdam na mas makapangyarihan kaysa sa inaasahan mo. Ikalimang sikreto, tuklasin ang mga bagong pleasure zones. Isa sa mga pinakamakapangyarihang pagbabago na kaakibat ng pagtanda ay kung paano tumutugon ang iyong katawan sa paghawak. Ang dating epektibo ay maaaring hindi na pareho ang epekto ngayon, at iyon ay maaaring nakakadismaya hanggang sa matanto mo na hindi ito isang kawalan kundi isang paanyaya. Dahil ang totoo, habang nagbabago ang testosterone at nag-e-evolve ang sensitivity ng mga nerbiyos, nagsisimulang magising ang mga bagong bahagi ng katawan. Hindi ka nawawalan ng sarap. Nagkakaroon ka ng access sa iba't ibang lugar na naghihintay na tuklasin. Naaalala ko ang pakikipag-usap sa isang Ginoo sa kanyang maagang 70s, si Miguel, na nahihirapan sa pakiramdam ng pagkadiskonekta sa panahon ng pagpapaligaya sa sarili. Parang walang lasa, sabi niya. Kaya hiniling ko sa kanya na subukan ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa, laktawan ang direktang pagpapasigla sa unang 5 minuto. Sa halip, sinabi ko sa kanya na galugarin ang kanyang mga hita gumamit ng malambot na haplos sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan at dahan-dahang pindutin ang perineum, ang lugar sa pagitan ng scrotum at butas ng puwit. Tiningnan niya ako na parang nababaliw ako, ngunit nangako siyang susubukan niya ito. 2 linggo makalipas, nagniningning siya. "Dok, nakaramdam ako ng mga bagay na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko," sabi niya. "Parang umilaw ang buong katawan ko." Mayroong tunay na agham sa likod niyan. Habang tumatanda ang katawan, ang mga hindi gaanong kilalang nerve pathways ay nagiging mas tumutugon. Ang banayad na pressure sa mga lugar na dating binabalewala, balakang panloob na tuhod, kahit ang ibabang bahagi ng likod, ay maaaring lumikha ng isang kaskada ng sarap. At huwag magulat kung ang mga lugar na dating masyadong sensitibo noong bata ka pa
ay tama na ngayon sa pakiramdam. Ang mapa ng sarap ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Kailangan mo lang maging handang galugarin ito. At kapag pinagsama mo ang ganitong uri ng paggalugad sa pinabuting sirkulasyon at may intensyong paghahanda, ang mga resulta ay maaaring maging pambihira na nagdadala sa atin sa susunod na sikreto, isang paraan na ibinahagi ko sa daan-daang lalaki na maaaring natural na mapahusay ang pakiramdam, kalidad ng ereksyon at enerhiya, madalas sa loob lamang ng ilang sesyon. Ito ay tinatawag na circulation revival method at gugustuhin mong marinig ang bawat hakbang. Ika-6 na sikreto, paganahin ang circulation revival method. Kung may isang bagay na nais kong mas maunawaan ng mga lalaking higit sa isinta, ito ay ang sarap ay hindi lamang tungkol sa pagpapasigla. Ito ay tungkol sa daloy ng dugo. Kung walang magandang sirkulasyon, kahit na ang pinakapinong mga pamamaraan o tamang-tamang oras na sesyon ay maaaring mabigo. Dito pumapasok ang circulation revival method. Itinuro ko ang pamamaraang ito sa hindi mabilang na mga lalaki sa aking pagsasanay at ang mga resulta ay madalas na ikinagugulat nila, hindi lamang sa pakiramdam kundi sa kung gaano sila kasigla at buhay pagkatapos. Nagsisimula ito sa paghahanda. Karamihan sa mga lalaki ay hindi iniisip kung ano ang ginagawa nila bago nila hawakan ang kanilang sarili, ngunit ang mga sandaling iyon, bago pa man, ay maaaring maging susi sa pagbubukas ng mas malalim na sarap. Mag-hydrate. Magsimula sa isang buong baso ng tubig na may isang kurot ng natural na asin. Pinapalakas nito ang dami ng dugo at tinutulungan ang iyong katawan na maghatid ng dugong mayaman sa oxygen kung saan mo ito kailangan. Mag-nourish mga 90 minuto bago kumain ng isang bagay na sumusuporta sa sirkulasyon. Dark chocolate, pakwan, pistachios, hindi lang ito mga merienda. Ito ay mga kasangkapan. Gumawa 5 minuto lang ng mabilis na paglalakad, pag-akyat sa hagdan, o kahit na magaan na pag-uunat ay naghahanda sa iyong vascular system. Huminga, sundan iyon ng malalim at may ritmong paghinga. Huminga ng 4 na bilang, pigilin ng 4 at ilabas ng 6. Pinapakalma nito ang iyong nervous system at pinatataas ang iyong kamalayan. Warm up. Bago ka magsimula, maglaan ng ilang minuto para dahan-dahang masahihin ang mga mahahalagang bahagi, ang iyong mga hita, ang iyong ibabang bahagi ng tiyan, at ang mga tupi kung saan nagtatagpo ang iyong mga binti at balakang. Ang mga lugar na ito ay naglalaman ng mga pangunahing daluyan ng dugo at nerve pathways. Ang pagpapainit sa kanila ay naghahanda sa iyong buong pelvic region para sa mas masaganang pakiramdam. Kapag sinusunod ng mga lalaki ang pagkakasunod-sunod na ito, madalas nilang inilalarawan ang karanasan bilang mas matindi, mas konektado, at kahit na mas parang bata. Isang lalaki sa kanyang huling 60s, si Jaime, ang nagsabi sa akin na parang may binuksan siyang switch sa kanyang katawan na matagal nang nakapatay. At gayon pa man, kahit sa lahat ng ito, ang paghahanda, ang tamang oras, ang paghawak, mayroon pa ring isang huling piraso ng puzzle na tinatanggihan ng karamihan sa mga lalaki, ang pagtanggap at pag-angkop sa mga pagbabago ng pagtanda. Ngunit paano kung ang mga pagbabagong iyon ay hindi mga limitasyon
kundi mga daan patungo sa isang bagay na mas maganda pa. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Ikapitong sikreto, umangkop sa pagtanda, huwag labanan ito. Mayroong isang sandali sa buhay ng bawat lalaki kung kailan nagsisimula siyang mapansin na nagbabago ang mga bagay. Mas mabagal ang oras ng pagtugon, hindi na pareho ang tindi, hindi na ginagawa ng katawan ang dati nitong ginagawa kahit hindi man lang sa utos. Para sa napakaraming lalaki, ang sandaling iyon ay nagdudulot ng tahimik na pag-aalala. Sila ay maaaring magpumilit, sinusubukang pilitin ang kanilang sarili na bumalik sa dati, o sila ay sumusuko na lang iniisip na ang sarap ay isang bagay na kumukupas na lang kasabay ng edad. Ngunit hindi kailangang maging ganoon, malayo sa katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay nangyayari kapag huminto ka sa pagsubok na muling likhain ang nakaraan at sa halip ay matutong makipagtulungan sa katawan na mayroon ka ngayon. Maaaring mas matagal na ngayon ang iyong pattern ng pagka-excite, ngunit hindi iyon isang depekto. Ito ay isang pagkakataon. Ang plateau phase, iyong magandang yugto ng mataas na pagka-excite bago ang orgasmo, ay natural na nagiging mas mahaba at mas madaling ma-access habang tumatanda. At kapag huminto ka sa pagmamadali, kapag talagang nanatili ka sa espesyong iyon, maaari itong maging mas masarap kaysa sa anumang naaalala mo mula sa iyong mga nakababatang taon. Mayroon akong mga pasyente sa kanilang 70s na nagsasabing nagsimula silang makaranas ng mga orgasmo kahit hindi nag-e-ejaculate, mga alon ng sarap na kumakalat sa kanilang buong katawan na nagiiwan sa kanila na kalmado, kontento at ganap na buhay. Ito ay mga karanasang hindi kailanman inakala ng karamihan na posible, ngunit posible sila. Kailangan mo lang bitawan kung ano ang dati at yakapin kung ano ang narito ngayon. Kahit na ang mga pisikal na pagbabago tulad ng nabawasang sensitivity o mas mabagal na paggaling ay hindi mga problema. Sila ay mga senyales lamang. Sila ay mga paanyaya na mag-explore gumamit ng mga lubricant na nagpapahusay ng pakiramdam, magbago ng posisyon at tumuklas ng mga bagong landas ng koneksyon. Ito ang panahon ng pagpipino, hindi paghina. At ngayong nakita mo na ang 7 sikretong ito, maaaring nagtataka ka, paano ko pagsasama-samahin ang lahat? Paano ko gagawing isang bagong paraan ng pamumuhay ang mga kaalamang ito, hindi lamang sa panahon ng pagpapaligaya sa sarili, kundi sa kung paano ako humaharap sa bawat araw. Tapusin natin dyan. Konklusyon, kung may isang bagay na inaasahan kong matutunan ninyo mula sa 7 sikretong ito, ito ay ang iyong kapasidad para sa sarap ay hindi nawawala sa pagtanda. Nagbabago lamang ito ng anyo. At kapag huminto ka sa paglaban sa pagbabagong iyon at nagsimulang yakapin ito, isang kamangha-manghang bagay ang nangyayari. Muli kang kumukonekta sa mga bahagi ng iyong sarili na akala mo ay wala na. Mas nararamdaman mong naroroon ka sa sandali mas matatag, mas buhay. Natutunan mo kung paano maaaring baguhin ng pagbagal, pagpili ng tamang oras, at paglikha ng tamang kapaligiran ang iyong karanasan. Nakita mo kung paano maibabalik ng mga bagong pamamaraan at mga hindi pa natutuklasang pleasure zones ang kasabikan. Natuklasan mo na sa mas mahusay na sirkulasyon at kahandaang umangkop
ang dating nakasanayan, ay maaaring maging pambihira muli. Nakita ko ang mga lalaki sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s na muling natuklasan ang mga bahagi ng kanilang sarili na akala nila ay kumupas na. At naniniwala ako sa lahat ng aking nalalaman bilang isang doktor at sa lahat ng aking nasaksihan bilang isang tao, kaya mo rin. Hindi ito tungkol sa paghabol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pag-angkin sa kasalukuyan ng may kalinawan, may intensyon at may kagalakan. Kaya narito ang aking aral sa buhay para sa iyo ngayon. Ang pinakamagandang kabanata ng iyong buhay ay hindi laging nasa simula. Minsan ito ang sinusulat mo ngayon. Maging mausisa, maging mabait sa iyong katawan at yakapin ang paglalakbay. Gusto kong marinig ang inyong pananaw. Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin o tanong sa mga komento sa ibaba. Kung nakatulong ang mensaheng ito, mangyaring mag-subscribe at ibahagi ito sa mga kaibigan o kapamilya na maaaring makinabang sa pagkarinig nito. Ang iyong paglalakbay tungo sa isang mas masiglang buhay ay mahalaga at hindi mo kailangang lakbayin ito ng mag-isa.